dami kong mangga. Kumusta kayo? And today is Monday. Ayun, happy Monday sa ating lahat. Kumusta kayo? I hope lahat kayo ay okay lang. And welcome again sa aking panibagong yugto ng buhay sa Nepal. So galing ako sa labas dahil mango season na dito. So bumili po ako ng luto. Kasi mabango siya guys. Kasi nga, si Yuan, paborito niya rin yung mangga. So ako naman, napabili ako kay Didi ng ganitong klaseng Indian mango dahil pinapahinog ko siya at saka mas gusto ko siya lagyan ng ano guys, tuyo, tsaka kainin. Yan yung paborito ko ba. And ito naman para kay Johan, para pag gusto ni Johan kainin. Tag 200 rupees naman itong per kilo na ito. Ito si Didi, nagbibenta siya ng mga ganito, mas maganda. Kasi nga, mas gusto ko siya. Ilang beses na ako nakabili sa kanya dahil matamis. Kahit hindi siya ganun kahinog ba. So ito, ewan ko lang, ngayon ko lang ito nabili kay Bay. Doon sa Prutasan, 200 naman per kilo. So, ayan. At saka, meron tayong watermelon. So, itong pakwan, ang story ng pakwan na ito, bumili ako kahapon. Nahingal ako. Kasi tingnan nyo naman yung mga bit-bit ko guys. Oh. Itong sa baba namin, sila ni Bay. Nagkita kami ni Ayos Bay. Yung kuya nito ng kalaro ni Johan. Yung pinakakuya nila. Mag-office na siya kasi may business yan sila. Nahingal ako. Nakita niya ako, may bit-bit ako nito. Pakwan guys, bumili ako. Pinahiwa ko doon kasi nakita ko puti na naman yung pakwan nila. So sabi ko, hiwain nyo muna kasi tingnan ko muna yung pakwan. So ayan guys, bumili ako. Hiniwa nila doon. So okay lang. Hindi naman siya ganun pula pero tingnan niyo. Nakita niya ako, sabi niya, ano yan, pakwan? Sabi ko, oh. Sabi niya, meron kami dito. Tapos may bit-bit na siyang malaki. Sabi ko, hindi na kasi meron kami. Sabi niya, hindi galing ito sa Nagarkot na dala ko. I think, sabi niya, Nagarkot yung narinig ko tama. Binigyan niya kami. Sabi ko, buti na lang sana hindi na ako bumili, ano. Sabi kong ganun. Kasi 200 pa ito. O, magkano to kung bibilhin ko? Nasa 200 din. So, binigay lang sa amin. Thank you, Ayos, bye! Ayan, di ko alam kung nanonood yan sila sa akin. Then, ito, bumili ako. Kasi wala na kaming saging. Ang ganda ng saging na. Tingnan nyo guys. Diba? Parang ang ganda ng saging nila. Tama ba yan na word? Maganda yung saging. Kahit ganyan yan minsan ng mga lalaki dyan sa baba, na minsan mapapagsabihan ko na yung ganito, ganyan, wag niyong ikalat kasi mga lalaki puro lalaki. Pero mabuti yan sila sa amin. Kaya ayun, tumagal din sila dahil okay din kami dito guys sa kanila. At saka parang family na talaga kami. And since si Johan, tsaka yung kapatid nila, yung pinakabunso is close ba? Magkaibigan. And parang dito na talaga lumaki sa bahay din. And sinasabihan nga kami nila, Uncle, na taasan nyo ng renta, ganito, ganyan. Pero sabi hindi pa hindi. Kasi para sa amin, hindi na kami makakakita ng katulad nila na okay na yan, yung ganun. Kasi kaysa sa iba guys na kalahi nila, sakit sa ulo. Hindi basta-basta guys ang may mga nagrerenta, no? Dahil sa totoo lang ha, sakit sa ulo po mag-manage. Dahil dito kakaiba kasi kumbaga is salo mo lahat, ikaw lahat. Kung nagkataon na may magrerenta sa inyo na masyadong mga talagang yung matigas ang ulo, makalat, yung ganun, wala pakialam, nasisira yung ganito, nasisira yung mga ganito, yung ganun ba guys. Kaya sa amin, okay na yung ganyan sila, okay na kasi very respectful din sila and wala rin kami masyadong mareklamo sa kanila. And sila din naman sa amin. Basta okay kami guys. So ayun, yun ang kagandahan sa tuwing nagkikita kami kahit saan, kahit yan sila nagda-drive, titigil talaga yan at babatiin ba kami, yung ganun, kahit saan kami magkita. Basta guys, mabuti sila sa amin. Napakabuti nila sa amin. Ever since, kung sa Ilonggo pa, hindi gidya bala bugalon. Hindi ba sila yung hambog or mayabang, pero maganda ang mga business nila guys. So siguro, wala lang talaga sila plano magtayo ng bahay dito sa valley or kasi nga sobrang mahal din naman ng mga lupain dito. And mayaman yan sila sa village nila guys. Malaki yung bahay nila doon.
And malaki yung farm nila doon. So, kaya, ayun. At basta, mabait yan sila. At tuwing may mga vegetables din sila galing village, talagang yung kaibigan yun, magpi-PM yun siya kayo, yun. Meron kaming gulay na ibibigay sa inyo, ganito, ganyan, ganyan. At saka, mabait din naman si Ama sa kanila and wala rin namang reklamo. Yung isang sister nila is sa Amerika din. And umuwi nga din nung last na met din namin. So, mabait din. So, ayun guys. At syempre, thank you to Ayus Bay na binigyan niya kami nito. Ayan. Lagi kami nila binibigyan. Kaya kahapon, gumawa po ako ng siopaw at binigyan ko rin yung kaibigan niyon. Hindi lang naman yan ang first time na nagbibigay tayo sa kanila ng siopaw, guys. Tuwing gagawa ako, binibigyan ko po yan sila sa baba. Kaya nagugustuhan din nila. And kahapon, binigyan ko rin si Didi, guys, kasi nga bumili ako sa kanya ng maida or flour kasi sa kanya na ako bumibili kasi nga since available na siya ngayon, meron na sa tindahan niya, and nabibigyan ako ni Didi ng discount every time pag sa kanya ako bumibili kasi nga relatives yan ni Ama, guys. So ayan, kaya kailangan dyan talaga ako bibili at nakakamura din naman ako kay Didi kahit pa paano. Imagine nyo, yung 20 rupees na coriander minsan ang dami niyang binibigay. So sabi niya sa akin kahapon, anong ginagawa mo sa maida? So sabi ko, gumagawa ako ng pauruti. Pauruti means tinapay. So sabi niya, sana matikman ko rin yung tinapay mo, no? So sabi ko, okay, no problem, sabi ko sa kanya. Kasi nung last yung puto, hindi ko yan siya nabentahan dahil sarado. Yung kabila lang ang nabentahan natin, bumili ng isang piraso. So kaya yun, at kahapon binigyan ko sila 5 piraso. And ayun, kinain agad ng anak niya, nagustuhan din. So ayun guys, and kagabi nakapagtinula akong manok dahil maulan kahapon. So, ayun guys, dahil maulan ang ating weather, ako ay nagsinabawang manok. Ito yung aming ulam. So, yung aking nilutong snacks, dahil nag-request ulit si Johan, syempre gumawa ulit ako ng siopaw. Grabe talaga kain niya ng siopaw, guys. Paborito niya talaga yan ang siopaw. Kahit nung umuwi kami year 2016, ay nangangalabit yun sa akin pag nakakita siya doon ng siopaw sa Mercy, sa Bongbongs. Mama, let's buy siopaw, mama. Momo. Tawag niya, guys. Paborito talaga ni Juan ang siopaw, kaya nag-request ulit. Maulan yung weather namin. And ayun, at yun ang inulam namin kagabi. At maaga akong nagpahinga kahapon, guys. So nakapagsampay na ako ng damit ko. Tingnan nyo. Kung minsan may makikita kayong puti-puti, kasi ganyan ako, guys, pag medyo nakakaramdam ako ng mga kati-kati ba dito, lalong-lalo pag spring, ay allergy season ko talaga yun, yung mga ngati-ngati ako, kaya hindi ako nawawalan ng kalamain dito, guys. Hello guys, magandang hapon na naligo ako, tapos ang bilis ng oras, guys, anong oras na ba, guys? Kasi yung relo namin dito sa baba, wala na namang battery. Nanonood ako kanina pa ng tulfo hanggat sa nakatulog na ako, guys. Ay, 3:31. Ayan, 3:31. Kumusta kayo? Nakaidlip ako. At saka sabi ko, kukuhanin ko ngayon mga sinampay ko. Dahil medyo naglumi na naman kami. Tapos iba na naman ang napasok sa aking isipan nang bumaba na ako dito. Nagbabalak akong gagawa ako ng agugo ba, guys? Kasi nga nakabili ako ng mangga, 'di ba? Ayan, nagaano ko kasi baka uulan, kakatapos ko lang maligo, guys. At kunti lang naman yung mga sinampay ko doon sa itaas. So ayun, at yung mangga hindi naman ganun ka-ripe pa. Kaya sabi ko, gagawa na siguro ako ng Milo na mangga na agugo, ice candy, guys. Agugo sa amin ang tawag dyan sa Ilonggo. Kaya ayun, pero kuhanin ko muna yung mga nilabahan ko at gagawa tayo ng agugo, guys, dahil meron ako nito. Ayan, gawa tayo. Sandali muna, guys, kuhanin ko muna yung guys, yung aking mga sinampay doon sa rooftop. Muulan na, guys.
Ayun guys, nakuha na natin yung ating konting nilabhan. At magawa na tayo ng ice candy. Simple lang itong ice candy na gagawin ko guys. Magpakulo lang ako ng tubig. Guys, nandito kami kasi sinabi ni Miss Bay yung sasakyan ni Ayos Bay ninakaw yung isang gulong. Yung mga CCTV kaya dito, naghahanap sila. Bibili sana ako ba? Yan yung kuya ng kaibigan ni Yuhan. Ayun guys, bumili ako ng cornstarch at gatas. Naghahanap sila ng guys, mga CCTV kasi nga ninakaw yung isang gulong dito ni ni Ayos Bay. Diyos ko, baka itong nagpa-park dito mananakawan din ito. Ayan, tingnan nyo, asan na? Ay, oo guys, wala na guys. Oh, hala. Tingnan nyo guys. Miss Bay, problem. Oh no. Aini, Bayra, then lock gate. Don't park outside. Danger. Alam nyo guys, dito kasi sa area namin, marami ng, alam nyo yung guys, hindi naman sa nagja-judge tayo, dito kasi sa likod namin, at saka, dito okay, ito may mga farm, yung banda sa likod kasi, sila yung, lahat na nakatira doon banda, yung bang guys, puro ba yung sila guys, yung, paano ko ba sabihin? Yung bumibili sila ng mga scrap. Tapos, yung sasakyan, baka natatarget nila yan. Kasi gabi-gabi, dyan yan pinapark. Ni Bay sa baba. Sabi ko, bakit kasi hindi nyo yan pinapark sa loob? Tsaka sabi ko, pag pinark nyo, ilock nyo yung gate. Kasi sila lang naman yung pinaka, na tao dyan sa baba. So, kaya, dapat hindi talaga dapat magtiwala ba, guys? Ay, ambot. So guys, pakuluan ko muna ito ang gatas dahil gagawa ako ng ice candy. Ayan. Gagawa ako ng ice candy. Ay, pabigao mo, nakibot ko kay Deepak. Diyos ko, hindi man siya nagsasalita. Yaho? Ngayon guys, sabi nila, naghahanap daw sila ng mekaniko. Pero paano yan nila? Kung may mekaniko, paano naman yan? Kasi walang gulong. May insurance naman daw. Pero paaprobahan pa yan ngayon. Paano yan? Baka mamaya balikan na naman. Hanggang maubos na yung maubos yung gulong. Bakit kasi hindi nila yung pinapark dyan sa loob? Kaya dapat ilock yung gate kasi hindi ko alam kung gabi-gabi nilalak yung gate kasi sila naman yung pinakalas. Tsaka minsan itong si Deepak, mas late si Deepak nga nauwi. Kaya dapat hindi ka talaga magtiwala, no? Lalo tag-ulan, guys. Andyan talaga yung magnanakaw dahil masarap ang tulog ng mga tao. Sabi nga ni, Miss Bay, wala ba, Bawdi, wala tayo CCTV. Sabi ko, wala tayo CCTV. Nagtanong siya doon, nagtanong din ako doon. Yung may CCTV sa may building lang na pinakamalaki na may bangko dyan. Pakuluan ko lang to guys dahil ito ilalagay natin sa sa Milo ko na ice candy, tapos palamigin ko lang. Ngayon guys, paano na nila yan ipasok? Pinag-iisipan nga nila, paano nila ipasok? Walang bulong. Yan, itong kapitbahay namin, wala rin ito CCTV. Nireport na rin nila yan sa police daw. Ayun kami ng Deepak. Chowmin. Magawa na ako doon. Hati lang kami. Sabi ng brother-in-law ko guys, magdadala daw siya sa dasay ng CCTV. Mahal kasi CCTV dito, very expensive the CCTV here. Tsaka sa area namin, sa mga bahay walang CCTV. Guys, tingnan nyo, ito na yung aking pinapakuluan ko lang. 1 liter na gatas.
At saka yung tubig ko din, 1 liter. And yung Milo ko, 1 at saka kalahati na cups. Asukal. Tinansya ko lang according sa lasa ko ba. Pakuluan ko lang yan. Hininaan ko yung apoy. Tapos, lagyan ko siya ng cornstarch. Mamaya, konti. Ayan guys, dito ko na lang siya ilalagay muna para lumamig siya. Ayan. May mga ano kasi ako, no? Pambado tayo sa ating agugo. Ala, Diyos ko, hindi ko man lang sinala. Ayan, palamigin lang natin. Tikman ko nga guys. May gatas na to eh. May condense din ako pero hindi ko na to lalagyan kasi matamis na ito masyado pag may condense siguro guys. Alam nyo ba guys, dito na area, dito oh, na poste. Ito yung poste, pakita ko sa inyo guys. Itong poste na ito guys. Teka lang, magsuot ako ng glass ko. Ay, ito. May ilaw to eh. Tapos wais din sila. Wala, si Bay nandyan oh. Si Bay! How are you? Tikcha? 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 Yeah. I see you always. You go in your church? No. No. Yeah, we will put my brother-in-law come in the side. He said, because we took. Oh, you put in your house? Yeah, you have. Yeah. How much? Maybe expensive. 3,200. Watch in the mobile. Oh? I check with Deepak Dai. Nai-blood si Deepak. Ayaw pa naman ni Deepak yung atat agad ba na ano. Alam nyo guys, hindi kami yan nag-uusap kung hindi pa ninakawan to nagrinta sa amin, hindi ko rin to kakausapin. Ganyan lang minsan pag kami ay mag-away, parang away bata, hindi magkikibuan. Lumalaki na yung butas ng ilong. Kaya nakipagbati ako sa kanya kasi may chismis. Kung walang chismis, hindi ako makikipagbati sa kanya guys, promise. May ilaw yung poste guys, wais yung nagnakaw kasi doon siya sa kabila. Doon sila sa kabila parang nagtago dahil alam nila, si Tino, the owner of the car is staying in this house. That's why doon sila sa kabila. Doon nila tinira sa kabila guys. Hindi sila nagtira dito. For sure guys yan, nagmamasid yan. Nagmamasid yan. Bakit alam niya kung saan na uwi yung may-ari, kaya doon sila sa kabila nagtanggal ng gulong. So dinalanan nila ng pulis. Pulis yan nag-check. Abiga, pulis. Mga bata dyan na sila naglalaro. Para makita ni Ama. Ito siya guys, ang binigyan ko guys ng siopaw guys, oh. Anak ni Didi. What can you say? What can you say about the siopaw? The one I give you. That was nice. You like? How many you eat? 3. I will give you again next time, ha? I will give you. Really? You eat 3? Yes. Hello! Dito na naman sila guys. Oh, yung kaibigan ni Johan. What was that? That is peach. But when it's ripe, I give you. You can get. Okay? Okay. Say hi, ang daming bata dito. Hello! Chismis din sila guys. So you are here to play? When I make next time, I will give you. Na? Okay, take care. What was that? Peach. Peach. Fruits. It's not yet ripe. When it's ripe, Katsu. Huh? Katsu. Katsu. When it's katsu, okay, I give you. Oh. La? Okay guys, andito na naman yung mga gangs. Hello gangs. Hello din sila oh.
Ayan, si Atis nagustuhan niya rin daw yung ano guys kahapon. Ano naman sila guys, hindi pa yan sila nakakain. Sabi niya, mama, nasaan na yung ano, nasaan na yung ice candy? Sabi ko, hindi mo pa yun makain, bukas pa yun kasi hindi pa yun nag-ice. Yan na naman sila guys, oh. Say hello guys! Hello guys! Hello! Nagustuhan din ni Atis yung siopaw, yung isa nilang friend hindi yun nakakain. So ayun guys, yung update ko sa inyo, yun, nireport na nila sa police. And napag-usapan nga nila na yung nagnakaw, alam niya na may ilaw, pero doon siya sa kabila. Alam niya talaga pumesto. And parang sila din mismo nagsisi, bakit doon nila pinapark malayo sa bahay namin konti, na noon isa gate talaga nila yung pinapark namin. Hindi namin alam bakit hindi nila yung pinaparking sa loob kasi may parking naman. Pero siguro kasi kampante din sila na walang magnanakaw, ganito, ganyan. Tapos yung police, may mga pinakita siya sa aming mga video. Of course, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Yung, syempre, mga CCTV dito na uso din talaga ngayong time na to na nakawan ng mga motor dito guys dahil tag-ulan. So pinakita niya sa amin yung mga CCTV. At ayo, pasensya na kayo guys, maingay. At ayun guys, at nasusurprise ako na talaga palang kahit saan and kahit dito hindi ka talaga pwedeng magtiwala, lalong-lalo pag gabi may magnanakaw talaga. So ayun guys, mahaba na ito ulit yung video ko, and again, see you again bukas. Update ko na lang kayo kung ano pa ulit yung mga mangyayari, at wala na sigurong hindi na yan madadakip guys. So nag-usap kami na talagang yung kuya nito na mag-lock na talaga kami ng gate. Yun na rin yung lesson sa amin dahil hindi po kami naglalak ng gate, mabuti hindi dito pumasok sa bahay at doon. Pero for safety talaga kailangan mag-lock, at lagi yan sinasabi ni Ama. Actually, tumawag si Ama sa akin, pero sabi ko, Mami, makichismis muna ako, sabi ko sa kanya. Sabi niya, okay. Tawa ko kay Ama. So, ayun guys, yan ko na yung vlog ko. Maraming salamat pong muli. And lalong-lalo sa mga taong lagi pong nagko-comments and nagbibigay po ng likes ng mga videos ko. Sa inyong lahat, thank you so much. And sa mga bago kong followers, maraming salamat. And sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, thank you so much. Ayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking channel, i-click nyo lang po lang button para ma-update po kayo pag may bago po akong upload. So, ayun guys, i-end ko na. Say bye-bye guys! Bye-bye! 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 Bye guys! God bless! Ingat kayong lahat. And lagi po tayo mag-pray. Good night guys! Bye!